1971. Ang mga kababaihan ay natural na shopaholics. Nang gabing iyon, si Mandy Zimmer ay masyadong nalubog sa lahat ng damit hanggang sa kung saan siya makakayang matulog sa dressing room. Ang mga binti ni Harvey York ay naramdaman na sila ay nasira na tumigas na parang mga bato, ngunit maaari lamang siyang tumayo doon at pilitin ng isang ngiti sa sandaling iyon. Inilipat nito ang atensyon ni Mandy, matapos ang isang magandang gabi ng pahinga. Nakalimutan ni Mandy na tanungin kung paano nagawa ni Harvey na gawin ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ay tiningnan ang telepono niya dahil tumunog. Si Mandy ay nasa isang blur pa rin, ngunit nagpunta si Harvey at kinuha ang tawag, pinagalitan ng tumatawag, sigurado galit na sinabi. Maaga pa ng umaga, tumitingin ka ba sa oras bago gawin ang tawag na ito? Ang mga tao sa kabilang panig ng tawag ay tulad ng nagulat habang nasisiyahan sila nung ang tawag ay sinagot. Sinubukan ni Harvey at Mandy ang bagong damit para sa buong gabi. Habang si Zach Zimmer at ang iba pa ay nagkampo na sa sahig sa ilalim ng bahay nila Mandy habang paulit-ulit na tumatawag sa numero ng kanyang telepono. Ang mga tao sa kabilang panig ng tawag ay napalukso sa labas ng kaguluhan nang ang tawag ay sa wakas ay kinuha. Natakot si Sean Zimmer na magkakaroon ng masama si Zach at magalit, agad niyang inagaw ang telepono mula kay Zach at sinabi, "Oh, Harvey. Ako, ito ang iyong tiyuhin, si Sean. O ikaw, bakit ka tumatawag ngayon? Hindi ba ikaw dapat ay natutulog pa? Ano ang mali sa iyo?" Tandang padamdam. Si Sean ay kumukulo na sa galit matapos marinig iyon. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pakikipag-usap ng kalmado kay Harvey, "Harvey, kung saan si Mandy? Pwede bang hayaan niyang kunin ang tawag? Mayroon akong isang bagay na kagyat at kailangan kong makipag-usap sa kanya." Tumingin si Harvey kay Mandy na may mga nakatulog na mata, noon at sumagot siya, "Natutulog pa rin ang asawa ko, hindi siya makakausap sa ngayon. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang sa akin sa halip." Walang magawa si Sean, maaari lamang niyang pilitin ang isang tawa. "Harvey, tungkol sa iyong pamilya na pinalayas mula sa kumpanya ng Zimmers bago at tinanggal si Mandy mula sa kanyang posisyon, lahat ng iyon ay isang pagkakamali lamang. Nagpasya lamang si Senior Zimmer na ibalik siya at ang kanyang posisyon bilang manager ng pananalapi. Magandang balita ito. Dapat mong gisingin siya at umuwi na sa villa." Ito ay isang bagay na nagpasya si Senior Zimmer. Naisip niya na ang pagsasabi nito sa kanila ay magiging isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Sa paningin ni Sean, naibalik ni Mandy ang kanyang posisyon at magiging kahanga-hangang isinasaalang-alang na ginawa ng kanyang pamilya na walang kita sa sandaling iyon. Narinig ang tunog ng pag-click ni Harvey ng kanyang dila. "Tagapamahala ng pananalapi. May isang vice CEO na humahawak sa aking asawa pabalik. Ano ang magagawa ng isang tagapamahala sa pananalapi? Kukunin ko alagaan ang aking asawa sa halip, huwag kang mag-alala sa kanya." Sandali lang, agad na inihang ni Harvey ang telepono pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Walang buhay ang mga ekspresyon ni Sean, ang mukha niya ay nakakatakot na tumingin. Hindi niya inakala na ang isang live-in son-in-law ay maglakas loob na tretuhin siya ng ganoon. "Ama, ang mahalagang bagay ay malaman natin kung nasaan sila ngayon. Subukang akitin ang mga ito pabalik dito kahit papaano, ang iba pang mga bagay ay maaaring maghintay." Mabilis na dumating si Zach sa isang ideya, kung hindi nagpakita si Mandy at ang mga Zimmers ay nabangkarote dahil sa kanya, lahat sila ay mabubuhay sa mga kalye. Tama, muli, galit na galit si Sean, ngunit mabilis pa rin siyang gumawa ng isa pang tawag at tahimik na sinabi, "Harvey, alam ko na kami ay may kasalanan dati. Ngunit kumikilos lamang kami sa nangyari para sa Silver Nimbus Outer Courtyard." Kalmado na ngayon si Senior Zimmer. Siya pa rin ay iniisip na lahat tayo ay pamilya, bakit hindi tayo makapag-usap dito sa bahay? Patawarin mo lang kami ng isang beses, tama? Sabihin mo sa amin ang address, darating kami at kukunin kayo. Mas mabuti yung diba? Mahinahong sinabi ni Harvey, "Pinalayas niyo si Mandy, noon pagkatapos ngayon ibinalik siya, pagkatapos niyong itigil ang pagbabayad para sa upa ng bahay namin."
Sa palagay mo ito ay ilang uri ng laro? O sa palagay mo ba ang aking asawa ay isang kasangkapan para sa iyong pagbid? Sa kabila ng pagiging kalmado ni Harvey, ang galit na nakatago sa kanyang tono ay hindi dapat balewalain. Matalino si Sean, natural niyang naiisip ito. Siya noon ay huminga ng malalim at sinabi, "Halika, Harvey. Kaming lahat ng matatanda ay nandito. Maaari nating pag-usapan ito. Kung handang bumalik si Mandy, maaari kang humiling ng kahit ano. Ito ay magiging simple upang makakuha ka rin ng trabaho." Kabanata 472. Si Harvey York ay casual na sinabi, "Ayaw kong magtrabaho, ako ay gagawing aalagaan ang aking asawa." Mukhang kalmado si Harvey habang si Sean Zimmer at ang iba sa kabilang panig ng telepono ay kumukulo na sa galit. Hindi pa nila nakita ang isang tao na ganoon kaprangka tungkol sa pinapanatili. Tunay, na malamat na pinananatiling tao. "Fine, pagkatapos sabihin sa akin kung ano ang gusto mo." Si Sean ay nananatili pa rin sa kanyang galit, natatakot siya na ang kanyang tono ay lalabas bilang bastos at gawing putulin muli ang tawag ni Harvey. Ang mga kondisyon ay simple. Kung sino man ang nagpalayas sa kanya pagkatapos siya ang dapat na kumuha para sa kanyang sarili. Hindi sinasadya sabihin ni Harvey. "Tama, pinalayas ko siya. Darating ako." Mabilis si Sean na sinabi, malakas na tumawa si Harvey. "Uncle, akala mo ba talaga na tulala ako? Kung mayroon kang awtoridad sa pamilyang Zimmer, bakit kailangan mo pa akong tawagan ngayon? Hayaan ang Senior Zimmer na mag-isa. Kung gayon hindi kami babalik." Gagawin. Ang saloobin ni Harvey ay naging mas hindi sumusuko. Tumingin si Sean sa oras na ito ay 8:00 na ng umaga. Hindi siya maglakas loob na maantala ang anumang mas mahaba, mabilis siyang umuwi at iniulat ang sitwasyon. Hindi rin nagpahinga si Senior Zimmer sa buong gabi. Malakas siyang tumusok matapos marinig ang sinabi ni Sean at halos maubusan ng hininga. "Ano, totoo bang sinabi yun ng live-in son-in-law? Ang tao na makakakuha ng pagsipa palabas sa amin kahit kailan anumang oras." Nang ahas siya na gumawa ng gayong kakila-kilabot na mga kondisyon tulad nito. Gusto ba niyang mamatay? Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala si Senior Zimmer at napahiya. Patuloy na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isang banda, ang kanyang dignidad ay nasa linya, sa kabilang banda, ang karera niyang binuo ng kanyang buong buhay. Mayroon na siyang sagot kung paano pumili sa pagitan ng mga pagpipilian. Kasabay nito, sa silid ng dressing room ng Olden Trade. Si Mandy Zimmer ay malawak na gising habang siya ay nagpapahinga. Tumingin siya kay Harvey na kakaiba, dahil nakarating sila sa Buckwood, parang nagbago si Harvey. Lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo, gusto talaga ng pamilyang Zimmer na bumalik siya sa bahay. Bakit ganito? Si Harvey ay naging isang maliit na mapagmataas sa panahon ng kanilang oras sa Niamey minsan, ngunit hindi ito malawak. Nang marinig niya na darating si Senior Zimmer upang kunin sila mismo, natakot si Mandy. Siya ay walang malay na hinila ang kanyang braso. Si Senior Zimmer ay palaging labis na ipinagmamalaking siya ay hindi kailanman iniwan ang kanyang trono na bakal na parang siya ang hari ng pamilyang Zimmer. Ang pamilyang Zimmer ay palaging mahigpit sa mga tuntunin, at si Senior Zimmer ay nasa rurok na walang nang ahas na lumampas. Paano niya maaaring magawa ito? Inihimok lang siya ni Harvey sa paggawa nito. Ang isa pang tawag ay pumasok, ito ay si Zach Zimmer sa oras na ito. Hindi sinasadya ni Harvey, hindi ito magagamit kahit na tumawag ka, maliban kung ang Senior Zimmer ay nag-iisa, ang pakikitungo. Pinatay muli at naghang si Harvey sa tawag, tahimik na sinabi ni Mandy kay Harvey, "Harvey, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit dahil mayroon ng Zimmers na gumawa ng kompromiso para sa amin, dapat tayong magtungo at bumalik sa bahay. Kung maibabalik ko ang aking posisyon, hindi ko na kailangang maghanap ng ibang trabaho sa Niamey. Paano ito magiging sapat na mabuti? Pinahinto nila ang proyekto na nagtatrabaho ka sa Niamey, sila ay dapat kahit papaano ay bayaran ka para doon." Tumawa si Harvey. "Bukod, dapat sila ang maging kinakabahan ngayon. Bakit tayo dapat parehong pumunta?
Maghintay ka lang, tatawagan nila tayo sa lalong madaling panahon. Tulad ng inaasahan, ang telepono ay umalingaw kahit iilang lumipas ang ilang minuto. Si Zack ay nasa kabilang panig ng tawag, ang kanyang tinig ay tunog na puno ng walang magawa. Pumayag si Senior dito, sinabi niyang pupunta siya at sunduin kayong pareho mismo. Ano ang address? Ang Olden Trade. Ang Olden Trade. Ano ang ginagawa niyo dyan? Hindi mo kailangang malaman. Pagdating mo sa harap ng gate, pupunta kami doon kaagad. Ngumiti si Harvey, ayaw niyang malaman ng mga Zimmers na si Mandy ay bumili ng isang dressing room na puno ng mga mamahaling damit. Darating ba talaga si Lolo? Hindi inisip ni Mandy na magtanong tungkol sa kung ano ang nangyari ngayong araw, ngunit sa halip ay mausisa siyang tinanong si Harvey tungkol sa kanyang lolo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 473. Si Mandy Zimmer ay nasanay na sa pamilya Zimmer na mayroong tulad na dobleng pamantayan. Ngunit bihirang gumawa ng isang bagay si Senior Zimmer. Ang kanyang sariling pag-iisa sa oras sa Niemhi dati, lagi niyang mapanatili ang kanyang walang katotohanan na mataas na katayuan at awtoridad. Bakit siya nagpasya na mag-isa sa oras na ito? Hindi ito makapaniwala. Ito ay para sa kanyang pakinabang, paano siya hindi darating? Ngumiti si Harvey York, tumingin si Mandy kay Harvey na nalilito. Pagkatapos ay naisip ang tungkol sa sitwasyon para sa isang mahabang. Harvey, maging matapat. Ano talaga ang ginawa mo? Wala akong nahulaan, sinabi ni Harvey. Hindi ba kinilala ka ni Miss Xavier sa araw na iyon ang party ni Prince York? Inanyayahan ka pa niya na dumalo sa Sky Corporation para sa seremonya ng inaugurasyon. Kung hindi ka kumakatawan sa pamilyang Zimmer, sino kung hindi man ang may karapatan? Dahil si Prince York ang siyang nagtatag kay Sky Corporation, natural na mahirap makipag-usap sila. Iyon ang dahilan kung bakit hinuhulaan ko na si Senior Zimmer at ang iba pa ay nakuha ang isang matalim na pag-aalsa, sa isang pagbisita sa Sky Corporation. Kailangang dumating at humingi sila ng tawad sa iyo. Matapos pakinggan ang lohikal na pagsusuri ni Harvey, si Mandy Zimmer ay hindi maari maiwasan ang kanyang ngiti. Matalino ka. Ang mga taong hindi alam ay maaaring isipin na ikaw talaga si Prince York. Nagkibit balikat si Harvey. Nasabi ko na ako, ito lang ang hindi mo ginawang maniwala sa akin. Sa wakas ay sinabi ni Harvey ang katotohanan sa lahat ng may kabigatan. Ngunit si Mandy ay tumawa pagkatapos marinig iyon. Sa totoo lang, masarap kung magbiro tayo tungkol dito sa ating sarili ngunit huwag magbiro tungkol dito sa labas. Kung kumalat ito sa totoong Prince York, papasok tayo sa gulo. Ngumiti si Harvey nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Alam niya na walang maniniwala sa kanya kahit siya ay magsabi ng totoo. Halos kalahating oras ang lumipas, isang Mercedes-Benz na may plate mula sa Niemhi ay nagpark sa harap ng gate ng Olden Trade. Lumabas si Senior Zimmer sa backseat ng kotse at sumimangot sa pagtingin sa maluhong shopping center sa harap niya. Nakita ni Harvey ang eksena mula sa bintana sa dressing room. Sa totoo lang, nag-iisa si Senior Zimmer. Hayaan na tumungo pababa. Sa kabila ng pagkasilaw ni Mandy, medyo nabalisa siya tungkol dito. Karaniwan niyang susubukan na kumilos ng matigas sa harap ni Senior Zimmer, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na pilitin siyang pumunta at kunin siya mismo. Sa isang iglap, ang dalawa ay nakarating sa harap ng gate ng Olden Trade. Nang makita ni Senior Zimmer na naglalakad sina Harvey at Mandy sa labas ng gate ng harapan, lumingon ang mukha niya ng bahagyang mas madilim at pagkatapos ay hindi sinasadya na pinagalitan si Mandy. Mandy, ikaw, sa gitna ng kanyang pagsasalita, bumalik siya sa kanyang pandama at agad na binago ang kanyang ekspresyon, pinilit ang isang banayad na ngiti. Mandy, halika, sumakay sa kotse, may kung ano akong kagyat na pag-usapan sa iyo. Magmadali, si Mandy ay natulala nang makita niya ang estado ng nasa loob si Senior Zimmer. Kailan siya tinatrato ng kanyang lolo? Kahit na nakuha niya ang commercial center project dati, hindi pa niya nakita ang kanyang lolo na ganito.
Ano ang nangyari sa oras na ito upang maging sanhi nito? Sa sasakyan, nakaupo si Senior Zimmer sa kaliwa habang pinilit ang isang banayad ng ngiti. Mandy, panatilihin ko itong maikli. Pag-usapan natin ang negosyo. Ang kamakailan na itinatag ang Sky Corporation sa Buckwood ay ang dati ng York Enterprise sa Niang Lee at si Prince York ang CEO. Alam mo ang tungkol dito, tama? Tumango si Mandy, pagkatapos ay sinabi agad, si Miss Xavier ay inanyayahan pa ako sa seremonya ng pagtatag sa araw na iyon. Ganoon ba? Mukhang may natanto si Senior Zimmer. Tungkol dito, naaalala mo ba ang tungkol sa York Enterprise? Ang negosyo na mayroong 51% ng shares mula sa ating pamilyang Zimmer. Nangangahulugan ito na wala ito sa mga kamay ng Sky Corporation. Kamakailan lamang sila ay nagpapatuloy sa pagsasama ng asset sa kumpanya, para lamang sa mga Zimmers na dumaan sa pamamaraan ng pagkalugi. Ngunit sa sandaling dumaan tayo sa pamamaraan ng pagkalugi, ang mga Zimmers ay kailangang matulog sa mga kalye. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang tumayo para sa amin, Mandy. Kailangan mong tulungan akong protektahan ang negosyo sa pamilya kahit ano pa man, Mandy. Sinabi ni Senior Zimmer na may katapatan habang ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Kabanata 494. Dumating sina Harvey York at Mandy Zimmer sa gusali ng Sky Corporation bago ang 10:00 ng umaga. Sila ay na-escort na magalang sa harap ng desk ng ginang sa opisina kung saan si Zack Zimmer at ang iba ay napalayas noong nakaraang araw. Tumayo ang taong namamahala sa opisina kaagad pagkatapos makita si Mandy. Magalang siyang lumakad papunta kay Mandy habang nakangiti. Dapat ikaw ay si Ginang Zimmer. Mangyaring, umupo ka. Ano ang isang karangalan para sa iyo na bisitahin kami? Gusto mo ba ng kape o tsaa? Medyo nagulat si Mandy. Ang taong nasa harap niya ay nagsuot ng suit at katad na sapatos, ang kanyang buhok ay nakasuklay ng diretsyo. Ang kanyang palso na may suot na isang malaking gintong Rolex, tila siya ay tulad ng isang ehekutibo kahit gaano pa man tingnan siya ni Mandy. Inilarawan ni Senior Zimmer ang lalaki bilang walang awa noong nakasakay sa kotse si Mandy at patuloy na sinabi sa kanya na maging mapagbantay sa lahat ng oras. Ngunit siya ay nawala sa kung ano ang gagawin tungkol sa enerhiya ng lalaki, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin sa sandaling ito. Masayang umupo si Harvey sa likuran niya at sinabi, "Kumuha ka ng tubig. Ang aking asawa ay nangangailangan ng kape upang ibigay sa kanya, ito ay isang pagpapalakas." Halika, mangyaring umupo. Aayusin ko ito para sa dalawa sa inyo. Ang taong namamahala ay hindi pangkaraniwang magalang. Matapos e-escort ang dalawa sa kanilang mga upuan, siya ay nagpunta upang gumawa ng kape sa pantry mismo at kumuha ng tubig, pagkatapos ay inihain ito sa kanila. Ang saloobin na ito kumpara sa kahapon ay tulad ng gabi at araw. Kung nandito si Zack, iisipin niya na nagkamali siya sa lalaki para sa ibang tao. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay nakaupo ng magalang. Siya ay hindi maglakas loob na gawin itong masyadong halata. Ngunit nang umupo siya, 1/4 lamang ang nasa likuran niya ay nakikipag-ugnay sa upuan, ang kanyang likuran ay naituwid tulad ng maaaring maging tabla, at ang ngiti sa kanyang mukha ay halos pinahit siya. Hindi man lang siya maglakas loob na tumingin kay Harvey sa mga mata, tinignan lamang niya ang kanyang tuhod sa buong oras. Iyon ang maalamat na tao. Si Mandy ay nagyelo ng kaunti, pagkatapos ay tumayo at ngumiti. Kumusta? Ang pangalan ko ay Mandy Zimmer mula sa pamilya Zimmer. Pumunta ako rito ngayon upang kumatawan sa Zimmers upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo, hindi ako sigurado kung ikaw ay muling malaya. Nilinis ng lalaki ang kanyang lalamunan at sinabi, dahil narito si Ginang Zimmer, dapat nating natural na bayaran ang ating respeto sa iyo, ang kumpanya ng Zimmers ay maaari lamang na patuloy na gawin ang kanilang ginagawa. Gagawin namin ang aming bahagi para dito sa pamamagitan ng clink. Inilagay ni Harvey ang kanyang baso sa mesa, gumawa ng isang maliit na ingay. Umikot ang mga mata ng lalaki. Ngunit, kailangan nating suriin muli kung ang Zimmers ang kumpanya ay maaaring gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Mangyaring maghintay, Ginang Zimmer,
kailangan nating maunawaan ang higit pa tungkol sa iyong pangunahing sitwasyon. Pwede po bang makipagtulungan sa amin? Masayang sinabi ni Mandy Zimmer, walang problema, ako ay pamilyar sa kung paano gumagana ang aking kumpanya. Ano ang gagawin na gusto mong malaman? Di nagtagal, ang ilang iba pang mga tao na mukhang executive dumating sa opisina. Hindi sila maglakas loob na tumingin kay Harvey ngunit sa halip ay mabilis silang nagtipo ng isang malaking salansan ng materyal ng pananaliksik. Ilang executive pa ang nagbigay kay Mandy ng kaunting natatanging mga katanungan na sasagutin. Tumugon siya sa mga tanong na perpekto, matapos ang halos kalahating oras, tumayo ang lalaki at ngumiti. Ginang Zimmer, pagbati. Sa kabila na ang kumpanya ng Zimmers ay mayroon pa ring ilang mga isyu upang ayusin, ngunit sa pangkalahatan ay maayos ito, at kumikita ang kumpanya. Maaari itong ipapatakbo sa oras. Naniniwala ako na kasama mo ang namamahala, ang kumpanya ay magkakaroon ng mas maraming silid para sa pagpapabuti. Kung kailangan mo ng anumang kaugnay na negosyo, maaari kang makipag-ugnay sa akin ng direkta. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan upang makatulong. Magalang na ibinigay ng lalaki kay Mandy ang kanyang business card. Tiningnan ni Mandy ang pagtatalaga ng lalaki na may label na Deputy Director ng negosyo ng Sky Corporation. Nang inig ng bahagya ang kanyang katawan, sa kabila niya ay isang representante lamang na direktor. Ang lalaki ang katayuan ay pambihirang isinasaalang-alang ang background ng Sky Corporation. Kabanata 495. Si Mandy Zimmer ay naging absent-minded, siya ay bumalik sa kanyang katinoan pagkatapos ng ilang sandali. Supervisor, nangangahulugan ba ito na ang pamilyang Zimmer ay hindi na kailangang dumaan sa pamamaraan ng pagkalugi? Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Ang korporasyon ay kahit na isaalang-alang ang pagtaas ng aming mga pamumuhunan para sa iyo. Ngunit, mayroong isang kasunduan sa balangkas dito at kailangan ang iyong lagda. Mapagpakumbabang hiniling namin sa iyo na dumating muli pagkatapos ng 3 araw. Ang representante na direktor ay labis na magalang, ang iba pang mga executive ay naglalagay ng mga ngiti sa kanilang mga mukha. Matapos maramdaman ang sigasig ng lahat, ngumiti si Mandy. Salamat sa lahat sa pag-aalaga sa akin. Tumayo si Harvey York at sinabi, magandang gawain. Nang inig ang katawan ng representante ng direktor na parang umiinom siya ng espresso, ang kanyang mga ekspresyon na nagpapakita ng sukdulan na nilalaman. Hindi, ginagawa ko lang ang aking trabaho. Ang kinatawa ng direktor ay nasa gilid ng pagluhod na may luha na tumulo sa kanyang mga mata. Ano ang isang karangalan nito ay para sa taong ito na purihin siya. Hindi pa rin nakarating si Mandy sa kanyang katinoan kahit na pagkatapos na umalis sa Sky Corporation, hindi niya iniisip iyon ang mga bagay ay pupunta ng maayos. Si Senior Zimmer at ang iba pa ay nasa labas na naghihintay para sa kanila tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali, hindi upang mailakip ang tensyon na nararanasan nila. Nang maglakad na si Mandy sa labas ng gusali, agad na lumakad si Senior Zimmer sa kanya at nilinis ang kanyang lalamunan. Mandy, kumusta ang mga bagay? Huminga ng malalim si Mandy. Lolo, nalutas ito. Iniisip ng Sky Corporation na ang ating kumpanya ay hindi maganda ang pagganap, panatilihin nila itong tumatakbo para sa oras. Aalisin nila ang pamamaraan ng pagkalugi. Bibigyan din tayo ng korporasyon ng karagdagang pamumuhunan, kasama ang ilan pang negosyo sa mga pagkakataon. Ngunit kailangan nating bumalik dito upang mag-sign ng kasunduan sa balangkas pagkatapos ng 3 araw. Mayroong isang bagay na hindi niya sinabi sa pamilya Zimmer, na ang kumpanya ay umunlad sa ilalim ng kanyang pangangalaga tulad ng sinabi ng representante ng direktor. Kung nabanggit niya iyon, ang iba ay magpapalagay na gusto niyang umakyat sa ranggo. Si Mandy ay bata pa at magalang na babae. Siya ay hindi makatiis na sabihin ang isang bagay na katulad nito. Mabuti, napakaganda. Oh, Mandy, sobrang proud ako sa iyo. Ikaw ay isang mahusay na pangunahing tauhang babae ng pamilyang Zimmer. Ang Senior Zimmer ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng kaguluhan. Lahat ng iba ay napalakas din, ang pamilyang Zimmer ay nakakita ng isang ilaw sa pagtatapos ng lagusan.
Ang pamilya ay dumaan sa mga pamamaraan ng pagkalugi, ngunit walang nag-iisip na ang mga pamamaraan ay wakasan at sila ay bibigyan ng mas maraming pamumuhunan kasama ang higit pang mga proyekto at mga pagkakataon sa negosyo. Ito ay tunay na isang himala na nahulog mula sa langit. Ipinakita rin ni Mandy ang kanyang pasasalamat sa isang ngiti. Nagkaroon pa rin siya ng damdamin para sa pamilyang Zimmer. Sa makatuwid, natural siyang magiging masaya kung ang pamilya ay maaaring tumaas muli. Sa kabilang banda, bahagya pa rin si Senior Zimmer na nag-aalala. Mandy, sigurado ka ba na ang Sky Corporation ay tinanggal na ang pamamaraan ng pagkalugi? At mas mumuhunan sila sa ating kumpanya, kasama ang pagbibigay ng mas maraming mga proyekto at negosyo at mga pagkakataon. Sigurado ka ba talaga? Tumango si Mandy Zimmer. Lolo, sigurado ako, nandoon din si Harvey. Ako ay sigurado na wala kaming anumang bagay. Mabuti, napakaganda. Natutuwa ako. Kontento na si Senior Zimmer, hindi niya iniisip iyon ng mga bagay ay pupunta ng maayos. Dinagtagal, umuwi sina Harvey at Mandy, wala silang pahinga sa magandang gabi noong araw bago pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay nangangailangan ng isang mahusay na pahinga. Umalik si Senior Zimmer at iba pa sa inuupahang villa. Si Sean Zimmer ay tumawa. Senior, hindi ako makapaniwala na ang mga bagay ay naging ganito kalaki. Hindi lamang na hindi tayo nasira, mayroon pa tayo pamumuhunan din. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang pagsasama ng mapagkukunan sa Sky Corporation. Maraming maliliit na negosyo at kumpanya na binili ay isinama, medyo ilang pamilya ay nabangkarote sa isang araw dahil dito. Tumango si Senior Zimmer. Hindi masama, ito ay isang magandang pagkakataon para sa Zimmers upang tumaas muli. Si Zack Zimmer ay nakatayo sa likuran na naguguluhan, ngunit maingat na tinanong si Senior Zimmer, Lolo, hindi pa pinirmahan ni Mandy ang kasunduan sa balangkas kung kailan dumating ang oras, tama? Kung gayon, maaaring siya ay kumakatawan sa Zimmer ng mas maaga kaysa sa iniisip namin. Kapag nangyari iyon, kahit na hindi ka magkakaroon ng karapatan upang magsalita kapag nakikipagpulong sa Sky Corporation.